Nakuha ang highest COA audit opinion ng Pag-ibig Fund, pag-angat ng net income nito sa unang kalahati ng taon at ang partnership ng ahensya sa Avida at Amaya. At ipag-uusapan kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Good afternoon, Sir Jack. Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali din po kay Yusek Aboy at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Sir Jack, thank you for joining us this afternoon. Sir, muling natanggap po ng Pag-ibig Fund ang highest audit opinion mula sa COA sa ikalabing-apat na magkakasunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga miyembro, lalo na sa seguridad at maayos na pamamahala ng kanilang hard-earned savings o yung kanilang pinaghirapang ipon? Alam po ninyo, napakahalaga po nito para sa amin sa Pag-ibig Fund dahil pinamamahalaan po natin. Tayo po ay namamahala sa mahigit na 1.32 trillion in assets na pinaghirapang ipon po ng ating mga miyembro. At ang unmodified opinion po ng Commission on Audit, ating pong tinuturing na mga partners in governance, ay patunay po ng aming patuloy na pagsasatala ng maayos na mga financial records na ayon po sa mga itinakdang accounting standards. At ito rin po ay patunay sa ating transparency at pagsunod sa mga tamang polisiya at patakaran muli po para ho patuloy nating i-manage ang pera at ipon ng ating mga miyembro sa maayos na paraan para sa kanilang benepisyo. Sir Jack, unang-una, congratulations po for the 4th straight year. Pero bilang miyembro, kami ni Joshua, bilang miyembro, paano naman ho nyo tinutiyak ang paglago ng pondo kasabay ng mahigpit na financial controls at transparency at accountability measures natin? Ay, butit na tanong po ninyo yan, Yusek Aboy. Kasama po ng balitang iyan na kami po ay nakakuha ng 14 consecutive unmodified opinions mula sa Commission on Audit. Kasabay po niyan ay nagtala po kami ng net income nitong unang 6 na buwan na 41.35 billion pesos. Ito po ay 24% higher kumpara po sa ating kinita noong nakaraang taon. Ibig sabihin po nito ay habang mahusay ang pagtatala at pamamahala po ng ipon ng ating mga miyembro, atin po itong napapagana para sa kanilang benepisyo at napapalago. Patunay po ng pagtaas ng ating net income. Alright. Sir, ngayon 2026, paano po gagamitin ng Pag-ibig Fund ang matatag nitong financial position para mas mapalawak o madagdagan pa yung mga serbisyo para sa ating mga miyembro? Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi pong paalala at direktiba po ng ating Pangulong Marcos na dapat yung pong performance at yung serbisyo po ng ating pamahalaan ay nararamdaman ng ating mga kababayan at ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund. Kaya po tulad po nitong pagtaas po ng ating net income ay ito po'y senyales na ipagpapatuloy ho natin yung patuloy na pagpapalago ng ipon ng ating mga miyembro. Alam ho ninyo, ayon po sa aming charter, ayon po sa ating mandato, hindi po dapat bababa sa 70% ng aming net income ang aming ibinabalik bilang dividendo sa ipon ng ating mga miyembro. At sa katunayan, noong taong 2025, ang ating Board of Trustees sa pangunguna po ni Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, ang ating pong idiniklarang payout ratio o yung pong bahagi o porsyento ng net income na ibinalik sa ating mga miyembro ay hindi lamang 70%, ngunit 98.6% ng ating net income ang idiniklara natin bilang dividendo ng ating mga miyembro. So dito po nakikita kung gaano po nagtatranslate yung katatagan, yung lakas ng Estado, ng Pag-ibig Fund na mararamdaman po at mapapakinabangan po ng ating mga miyembro. At maliban po diyan, habang pinalalago po natin yung ipon ng ating mga miyembro, dahil din po sa tatag at lakas ng Estado ng Pag-ibig Fund, lalo ho rin nating napapaganda at napapalawak yung sakop ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program.
Sir Jack, nabanggit nyo kanina, and I wanna circle back to this point, na umabot sa record high. Emphasize lang natin na 41.35 billion pesos ang profit ng Pag-ibig Fund, hindi sa buong taon ngayong first half pa lang. Ano po yung pangunahing dahilan? Bakit malaki ang pagtaas ng inyong kita? Ay, salamat po at na-emphasize ho nyo. Tama po kayo, unang 6 na buwan pa po lamang yung ating binabanggit na 41.35 billion na net income, Yusek Aboy. At ang dahilan po kung bakit ito'y tumaas ay dahil dumarami po din kasi ang bilang ng ating mga miyembro na may housing loan, dumarami po ang bilang ng ating mga miyembro na may multipurpose loan sa Pag-ibig Fund at patuloy po nila itong binabayaran. Yan po ang dahilan kung bakit tumataas po ang kita at net income ng Pag-ibig Fund. Maliban pa po rito, yung pong ating mga investments ay kumikita rin po. Sa katunayan, sa investment income pa lamang po, 6 billion pesos na po ang kinita ng Pag-ibig Fund muli sa unang 6 na buwan pa lamang ng taon. At habang tumataas po, Yusek, Sir Joshua, yung ating kita, yung ating po namang mga gastusin, yung mga expenses po naman natin, ay napapamahalaan natin, namamanage po natin ng maayos at within budget. So ito po yung mga rason kung bakit po patuloy na tumatatag ang estado ng Pag-ibig Fund at patuloy pong tumataas ang ating net income. Okay. Sir, at kasabay nga po ng pagtaas ng inyong kita, isa pa magandang balita dahil ibinaba pa ng Pag-ibig ang housing loan rates at itinaas naman sa 10 million pesos ang maximum housing loan. Now, with this being said, paano po ninyo napapanatiling financially sustainable ang Pag-ibig habang ginagawa naman mas affordable o abot kaya ang pangungutang para sa bahay? Tama po, Sir Joshua. Sa katunayan po, ito ay binanggit ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address nitong nakaraang Hulyo. Ito po ay kanyang utos. Ito po ang kanyang direktiba. Malinaw po ang utos ng ating Pangulong Marcos na dapat palawakin yung maaaring makinabang at magbenepisyo sa Pag-ibig Housing Loan. At dahil po rito ay ating itinaas ang maaaring mahiram ng isang miyembro ng Pag-ibig Fund sa Pag-ibig Housing Loan. Ngayon po ay up to 10 million pesos, 10 milyong piso yung maaaring mahiram sa ilalim po ng programang ito. Ito po, ang dahilan po nito ay para po ating tugunan din yung pangangailangan ng ating mga miyembro mula po sa middle class. Matagal na po nating natutugunan yung pangangailangan po ng ating low wage earners, minimum wage earners sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan. At ngayon pong itinaas natin ang loan limit ng ating Pag-ibig Housing Loan up to 10 million pesos. Ito po ngayon ay makakatulong na sa mga miyembro ho natin na napapabilang sa middle class. At maliban po rito, habang itinaas ho natin yung maaaring mahiram ng isang miyembro, ay pinapanatili po natin namang mababa yung interest rates. Patuloy po nating hinahatid. Ilalim po muli ng Expanded Pambantang Pabahay para sa Pilipino Program, yung subsidized rate na 3% para sa socialized housing loans. Ibig sabihin po niyan, kung bibili po ang isang miyembro ng house and lot na hanggang 950,000 pesos, o kaya naman ay condominium unit na up to 1.8 million pesos, ang kanyang annual interest rate ay 3% po lamang. Ibig sabihin po niyan, lalong higit mababa yung kanyang monthly payments. At ngayon po, Yusek Aboy at Sir Joshua, meron po pa tayong promo rates, no? May promo rates po tayo para sa mga loans natin na kung ang Pag-ibig Housing Loan ay mula 1.8 million pesos hanggang 4.9 million pesos. Pangkaraniwan po ang interest rate diyan ay 6.25%. Sa mga private institutions, higit pang mas mataas. Ngunit dahil po sa ating promo rates, ang interest rate po diyan ay 4.5% na lamang po hanggang sa katapusan ng taon. At para naman po sa mga loans mula 4.9 million hanggang 10 million pesos, ang interest rate po diyan 5.75% per annum na lamang po. Sa kabuuan po, bawat segment po ng ating sektor, ng ating mga manggagawa, whether low-income earner, minimum wage earner, hanggang middle class,
mayroon pong akmang pag-ibig housing loan po para sa inyo na kung saan yung pong interest rate ay lalo pa ho nating pinababa para maging mas abot kaya yung pagkakaroon ng sariling bahay. Nako, Sir Jack, no, with the low interest rates, yung increased loan amount, at may promo pa. Mukhang mapapabili na maglo-loan na to si Joshua. Pero hindi pa. Baka ito, makumbinsi na siya. Can you share us with the details nung tungkol sa partnership mo ng Pag-ibig Fund ng Avida Land at Amaya? Naku, baka ayaw pa. At Amaya Land, ano ang benepisyo nito sa mga miyembro na naghahanap ng dekalidad pero abot kayang bahay? Thank you po, Yusek Apoy. Alam ho ninyo, sa ilalim po ng pamumuno ni Secretary King Aliling, batid po natin na para matugunan yung pangangailangan sa pabahay ng ating mga kababayan, mahalaga po yung partisipasyon at pagtutulungan sa private sector. Kaya po kami sa Pag-ibig Fund, maliban po sa mahigit 460 na accredited developers ho natin, ay meron din po tayong bagong kasunduan kasama po yung mga Ayala brands na ito, Ayala residential brands na Avida at Amaya. Ngayon po ay nagseselect at naghahanap na po ng mga housing units ang mga nasabing partners natin na maaaring i-alok sa ating mga miyembro sa abot kaya na halaga na maaari pang mabili sa tulong ng mas pinagaan na Pag-ibig Housing Loan. At yan naman po, Yusek Aboy, Sir Joshua, ang diwa po ng Expanded 4PH. Una po ay dapat paramihin ang mga housing units na abot kaya at dekalidad para mabili ng ating mga kababayan. Nariyan po ang Pag-ibig Fund para po magbigay ng financing support o pautang sa pabahay na mura para po mabili yung mga bahay na ito. At sa kabuuan po ay para po matupad ang hangarin po ng ating Pangulo na magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay ang bawat Pilipino. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Thank you, sir. Salamat po. Maraming salamat po. Ingat po kayo.